Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin etong binunyag ni Senator Ping Lacson. Ito po sa ating screen. Senator Ping Lacson binunyag ang umano'y pressure sa COMELEC sa Marcoleta Sose case. Meron daw siyang natanggap na impormasyon na merong isang grupo umanong naglalagay ng pressure sa mga commissioner ng Commission on Elections o COMELEC, COMELEC tuloy, na huwag pirmahan ang resolusyon sa SOSI case ni Senator Rodante Marcoleta. Malakas talaga, malakas. Meron daw pressure. May naglalagay ng pressure sa mga commissioner dyan sa COMELEC na wag pirmahan yung resolution sa SOSI case. Information ko, may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution, not from the government. Hindi po sa government. Ibig sabihin, kapag hindi sa government, private entity. Private group. Diba? Ayon kay Senator Lacson, mula mismo sa loob ng COMELEC ang impormasyong natanggap niya, ngunit nilinaw niyang hindi pa ito beripikado. Anyay hindi umano mula sa national government ang sinasabing pressure at posibleng galing ito sa isang non-government entity o special interest group. Parang may naiisip na ako Naisip niyo na ba kung sino? O kung sino-sino o anong grupo etong nagpe-pressure sa COMELEC? Ako may naisip na ako. Comment nyo nga mga kababayan kung sino sa tingin ninyo yung nagpe-pressure sa COMELEC na hindi pirmahan ang resolusyon sa SOSI case ni Marcoleta. Ito pa mga kababayan, dagdag pa niya, may kapangyarihan ng COMELEC na usigin ang mga kasong may kaugnayan sa Omnibus Election Code at maaari itong dumiretso sa korte kapag may nakitang probable cause. Una nang sinabi ng COMELEC na naantala ang paglabas ng findings ito sa kaso dahil sa legal complications. So ito mga kababayan balikan muna natin itong pahayag ni Senator Ping Lacson tungkol dun sa sa kaso ni Marcoleta diyan sa COMELEC. Ito po yung yung binanatan niya si Marcolets, si Senador Marcolets. Madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, "This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute." And then he added, "If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked," unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, "The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny," unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, "Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents." You may not like the person, you may not like my presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag
ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Okay, so yun yung tanong mga kababayan. Bakit ang bagal ng COMELEC na ilabas ang resolusyon? Ito nga kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson. Ha? Merong umano'y pressure sa COMELEC sa mga chairman na wag pumirma dyan sa kanilang resolusyon. At hindi po ito galing sa gobyerno, ito po ay galing sa private entity o special interest group. Eto mga kababayan, pakinggan natin yung interview kay Ping Lacson. Alright, pakinggan natin itong interview kay Ping Lacson tungkol po dyan sa kanyang pagbulgar na sinasabi nga niya merong tawag dito umaarbor. Alamang ina-arbor wag nyo nang pirmahan yan, arbor na namin yan. Parang gano'n na lumalabas ito. Pakinggan po natin itong interview kay Senator Ping Lacson. Hindi ko na play yung video dito sa ating screen Baka makapiright tayo Pakinggan na lang po natin. COMELEC Chairman Garcia given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng COMELEC dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. Ito po yun yung interview niya sa One News mga kababayan. Ito po yung piniplay ko. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated now. It's become complicated legally. Iba yung information ko Ang information ko, may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Not from thickens. the government. Not from the government. Not from the national government. Parang From any group? Any group in particular? Special interest group. Yung information ko. sounds like Ito trouble lang tayo. Pressure, wait, so sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko Can you make a guess? na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC?
Galing sila ng COMELEC. Okay. Oh, hindi. Alam mo, maliit lang yung mundo eh. Pressure sa Kaya, Yes, COMELEC. kaya nga eh. Oo. Mm. yun ang alam kong reason. Mm. Kasi the reason he gave was a bit convoluted Yes. and a bit difficult Oo nga, to isang to ombudsman daw parse eh. through. So Well, that should also be the case, ano? Kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind sal you, in. yung COMELEC has prosecutorial power, hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga, nadadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-i-file yung, halimbawa, nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka-parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. Hmm. So may pressure Basta ngayon omnibus sa election COMELEC. code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. I will have to validate. I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinasabing validated yan. Mm. Nang information, merong pressure. Okay, so ayan mga kababayan ayon kay Senator Ping Lacson, meron talagang merong pressure sa COMELEC, sa mga chairman ng COMELEC na pumirma diyan sa sa resolution sa SOSI case ni Senator Rodante Marcoleta. Parang alam ko kung anong grupo 'yun. Ano bang grupo ang kinasasalihan ni Marcoleta? Kasi hindi naman pwedeng saluhin to ng nasa gobyerno. Kasi syempre conflict of interest 'yon at delikado 'yon. Delikado 'yon. Aarborin mo yung kaso ng isang kakampi mo o kaalyado mo. Hindi pwede 'yon. So private entity. Parang alam ko na. Parang alam ko na kung sino o anong grupo yung nagpe-pressure sa COMELEC. At eto mga kababayan, merong post si Jesus Falsis. Sabi niya na kinakailangan i-disqualify ng COMELEC etong si Marcoleta dahil nga dito sa kanyang zero listing ng campaign contributors sa kanyang SOSE. So balikan lang natin konti yung ano ba talaga yung issue doon sa kanyang SALN, doon sa kanyang SOSE. Ito yan mga kababayan, doon sa mga nakakalimutan na kasi medyo matagal-tagal na ng konti yon. Nung ng 2025 ay nag-file po si Marcoleta ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. At allegedly, nag-declare siya ng campaign spending. So meron siyang campaign spending pero wala namang nakasulat dun sa kanyang donors or contributions. Ngayon tinatanong tuloy ng mga kritiko, paano siya nakapag-campaign ng malaking amount? Wala naman siyang donors. At ibinigay niya pa yung kanyang nagastos dun sa kanyang campaign. At isa pa, mismo dun sa sa pinakita ni Ping Lacson, inamin niya mismo na nakatanggap siya ng campaign donations pero hindi niya nga diniklara. Dahil nga po, sabi ng mga donors daw, wag daw banggitin. So gusto nila manatiling anonymous. Ngayon, dahil po dito, sinampahan ng complaint sa Commission on Elections itong si Marcoleta. At meron din pong nanawagan ng investigasyon sa Senate Ethics Committee. So, ito mga kababayan yung issue na sabi ni Lacson, kung talagang gusto kong banatan ito si Marcoleta, di sana nagpa-imbestiga na ako dito sa Senado. Pero hindi niya ginawa. Pero ngayon mga kababayan, sa tingin ko, tutumbukin ni Ping Lacson itong issue ni Marcoleta. Dahil to si Marcoleta, ayaw siyang tigilan. So total, tinitira na siya. Di tirahin na rin. Tirahin na rin niya si Marcoleta. Lalong-lalo na dito sa issue ng SOSE. Ito po ay against election law, mga kababayan. Ito po yung violation niya under Omnibus Election Code of the Philippines. Okay. Ayun po yung kaso. Siya po ay lumabag sa Omnibus Election Code. Ngayon, ano ba ang mga posibleng penalties kung sakaling mapatunayan na guilty ito si Marcoleta? Unang-una,
fines. Siya po ay magbabayad ng mga fines. Pangalawa, disqualification from holding public office. Pwede pong matanggal itong si Marcoleta o ma-disqualify at pwede rin pong makasuhan ng criminal charges. Okay? Ito pa mga kababayan. Pwede pa siya makasuhan ng perjury. Bakit? Kasi po, doon sa kanyang sworn document, wrong information ang nilagay niya. So, pwede po siya makasuhan ng perjury. Ano ba ang penalty pag perjury? Guilty ka sa perjury, imprisonment at syempre multa. O yan, ngayon sa salin, violations. Kasi incorrect salin ang ginawa niya eh. Incorrect salin. Pwede siyang mabigyan ng administrative sanction. Pangalawa, suspension or dismissal from government service. O yan, mga kababayan. Ha? Yan po yung yung nangyari. Diyan po sa sa issue ng SOSE, zero listing ng campaign contributions nito ni Marcoleta na ibinulgar po ni Senator Ping Lacson. At ayun nga po ay indirect bribery. Indirect bribery, ito yung panahon na sinasabi kasi niya hindi pa naman daw siya nangangampanya noon. Nung nabigyan siya ng pera galing po doon sa mga sinasabi niya mga kaibigan, mga kababayan, bawal po yun. Dahil siya po, si Marcoleta nung panahon na yon ay isa ng congressman. Sabi dito sa indirect bribery, ang isang opisyal o public officer should not accept any gift offered to him because such gift is offered in anticipation of future favor from him. Such gift received now will in the future corrupt him or make him omit the performance of his official duty. So, kahit pa magpalusot si Marcoleta na, noon pa yun, hindi pa naman ako tumatakbo noon, indirect bribery pa rin yun. So, wala kang lusot, Marcolets. Walang lusot etong si Marcoleta, mga kababayan. Dahil nga po dyan sa, sa violation ng Omnibus Election Code. Ngayon, eto naman COMELEC, mga sir, mga ma'am, dyan po sa COMELEC, kumilos na kayo. Pirmahan nyo na yung resolution ninyo at pagpanagutin nyo itong si Marcoleta kung talagang na-violate niya yung inyong batas dyan sa COMELEC. Ha? Meron daw pressure. May pressure. Meron nga, kumbaga may uma-arbor. O baka naman nabayaran. Dyan kapag pera na kumilos Ha? Kayo ba nabayaran? Kami nagtatanong lang. Kayo ba nabayaran na ng grupo na sumasalo kay Marcoleta? Yung grupo na sinasabi ni Senator Ping Lacson? Matindi. Matindi, mga kababayan. Talagang malakas itong si Marcoleta sa kanyang grupo. So, siguro alam niyo na kung sino yung nasa isip ko, mga kababayan. Sige nga po, comment niyo nga po kung sino yung sa tingin niyo, yung grupo na humaharang dito sa kaso ni Marcoleta dyan sa COMELEC. Paki-comment niyo nga po. Baka pare-parehas tayo naiisip. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.